araw sa buhay ko bilang isang estudyante. Mukha siyang normal sa iba, pero may kahinaan ako sa pandinig. May naririnig pa rin ako, pero hindi palaging malinaw. Samahan mo ako sa aking araw. Araw-araw, naghahanda ako at pumapasok sa paaralan. Ginagawa ko rin ang ginagawa ng ibang estudyante, pero hindi pareho ang karanasan ko sa kanila. May mga naririnig akong usapan sa paligid, pero hindi ko maintindihan ng buo ang sinasabi nila. Kaya minsan, napag-iiwanan ako. Sa loob ng silid-aralan, mas lalo akong nahihirapan. Kapag puro salita lang ang ginagamit sa pagtuturo, hindi ko agad nasusundan ng aralin. Ayon sa UNESCO, kailangan ng sapat na suporta ang mga mag-aaral tulad ko para tunay na makasabay sa pagkatuto. Kung wala nito, nahuhuli ako sa aralin. Naiintindihan ng iba ang aralin ng mabilis. Habang ako, puro tanong ang nasa papel ko. Hindi ibig sabihin na hindi ako nakikinig sa klase. Hindi rin ibig sabihin na hindi ko kayang matuto. Kailangan ko lang ng ibang paraan para maintindihan ito. Kapag may visual na kagamitan, mas nagiging malinaw ang aralin sa akin. Ayon kina Akar at Demirat, nakakatulong ito sa mas epektibong pagkatuto. Nang mabigyan ako ng mga kagamitang panturo, unti-unti kong naiintindihan ang aralin. Doon ko napagtanto na kaya ko rin pala. Malaking tulong din ang mga kaklase ko sa akin. Kapag inuulit nila ang aralin o ipinapaliwanag ng maayos, mas naiintindihan ko. Ayon sa pag-aaral ni Natanin Bombarucci, mahalaga ang ganitong suporta sa loob ng silid-aralan. Ganito ang isang araw sa buhay ng isang hard of hearing na estudyante. Hindi ako naiiba. Iba lang ang aking paraan ng pagkatuto. Kung may inklusibong paaralan, may malinaw na komunikasyon, at sapat na visual na kagamitan, may malasakit mula sa guro at kaklase, magiging patas ang edukasyon para sa lahat. Dahil ang edukasyon ay para sa bawat isa.